Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, adabul muta'allimin. So dito pa rin tayo sa kayfiyatu al-qira'a. So paano magbasa. At merong bahagi dito, yung bahagi na ng pagpapahalaga sa mga libro. So paano daw pahalagahan ng mga libro? Kasi yung mga libro, mga bagay din ito na merong value, merong halaga. So maaring tutuusin nga yung tao Tutuusin yung tao sa kanyang pagtrato sa mga libro. Sabi, wa aidan alal jami' an yahtarimul kutub wa yuhafidu alayha. Gayun din marapat sa lahat na igalang ang mga aklat at pangalagaan ang mga ito. Fala yulkuha alal ardi wala yadauha fi mutanawilil atfal fayamzikuha aw ya'bithu biha. Hindi niya ito dapat na kumbaga itatapon lang sa lupa, ihagis-hagis, lalo na mushaf. So pinahalagahan natin yung mushaf. Wala namang nababanggit sa Quran at hadith paano alagaan yung mushaf. Kaysa ka lang naman nagka-mushaf, di ba? Panahon lang ni Abu Bakar. Pero yung mga scholar, tinanggap nila na mabuting asal sa mushaf yung hindi ito mapapatungan ng ibang libro na hindi naman mushaf. By mushaf, papupunta sa ilalim ng mga libro mo na textbook sa eskwelahan. Ganon. Tapos, tinatanggap din nila yung mabuting asal sa mushaf na hindi ito ilalapag sa lupa na ng matagal na panahon, kumbaga nandun lang siya lang sa lupa. Kung ba nagbabasa ka kasi papatong mo sa lupa, yun pwede pa yun kasi nababantayan mo naman Pero kung hindi mo siya mababantayan, nandun siya sa lupa, pwede maapakan, pwede masipa. Wag na. Yun yung mga tas ipapasok sa CR. Huwag ipapasok sa CR. Yun magandang asal sa mushaf. Pero may iba naman na sobrahan. Yung iba, mushaf nila, babalutin nila ng telang dilaw. O kaya ilalagay nila sa mataas na lugar. Kasi hindi naman nila binabasa. Ginawa lang nilang pampaswerte sa bahay. Yung mushaf. Hindi pwede. Gawin lang yung makatwiran lang, inshallah. So, hindi rin ito ihagis sa lupa. O, yung nga ilalagay. O kaya ilalagay sa anumang lugar na maaabot ng mga bata. Napupunitin nila ito o paglalaruan. Kasi bata, wala namang pakialam yun Wala namang pakialam yung yung mapagtripan nila. Kahit libro pa yun, mushaf pa yun, pwede nilang masira yun. So, dapat hindi nila maabot inshallah. Wala yakunil kitab kazana lil kararis as-sagira awil awraq allati tuhfadu fihi wala silata laha bihi. At ang libro daw, huwag itong gagawing lagayan ng kung anumang maliliit na bagay. Doon ka maglalagay ng barya, picture, o ano pa mang wala namang kinalaman sa libro. Pwede ka maglagay bookmark, palatandaan na yan. Palatandaan na dyan ka na nagbabasa. Dyan na yung binabasa mo. Pero wala namang kinalaman sa binabasa mo, huwag mo ilalagay doon. Lagay ka ng pera, lagay ka ng kung ano-ano. Hindi maganda. Gagawin mo siyang parang pitaka. Yung nga sabi, wakadiman kila, la taj'ali kitabak, bukan wala sundukan. Si sabi nga, wag mo raw gagawing wallet o imbakan ang libro. Dito mo tatago yung mga gamit mo, halimbawa pera o ano pa man. So, wag daw gagawing wallet. Wa idha faraga min qira'atihi falyaj'alhu ma'agayrihi minal kutub fi maktabatil manzil allati yanbaghi al-hirsu ala tartibiha wa tasnifiha
hasabu mawdu'atil kutub. At pagkatapos daw niya magbasa, isoli niya daw ito sa mga kasama niyang iba pang mga aklat sa library niya, commercial library sa bahay, na marapat na pangalagaan niya ito, na ito ay nakaayos, na nanatiling nakaayos, na magkakasama. Kasama niya iba pang mga katulad niya. Parang yan dito, yan, Filipiniana section. Tapos yung mga Islamic dito sa sa kabila. Marami pa akong libro actually. Pero dinonate ko na. Kung di ko pinamigay, baka napuno to, puro libro. Iniwan ko doon sa sa Ibn Abbas, yung karamihan sa mga libro ko. Puro Arabic yun. Kasi nung panahon na yun, nauso na yung internet Maraming mga libro nasa internet na. So hindi mo na kailangan nga din hindi mo na kailangan halos ng libro. Kasi naalala ko kasi noon sa libro, kaya tumigil na rin ako pagbili ng mga libro noon Yung ulan, kasi bahay namin sa Cavite minsan, tumutulo yung bubong. May parte kasi doon na yung may katabing bahay, yun yung problema yung dugtungan ng mga bahay, di ba? Ay, hindi naman yung bubong pala, yung dingding. Minsan tumatagos doon yung tubig. Yun yung problema. May mga libro na ako na nabasa Lalo na yung mga libro na yung makintab yung mga pahina, yung wax paper. Kapag nabasa yun, magdidikit-dikit yun. Sayang. Magdidikit-dikit. O dito naman, kalaban dito, anay. So mayroon na rin yung online na mga libro. Kaya yun, yung huling padala ko nung bago ako umuwi, 2012 yun Ilang karton yun na malalaki, doon ko na pinadala sa kanila. Ito yung mga natira na lang sa bahay sa Cavite. Mga nadala ko rin dito. May mga naiwan pa nga doon nasa drum. So kailangan daw iwan mo sila doon sa mga katulad niya para madali lang din makita. Ganoon naman mag-organize, 'di ba? 'Di ba sa mga library? Ewan ko kung pinapatupad pa ngayon yun kung may bago ng sistema. Hindi na kasi ako nakapunta ng library. Kasi ngayon online naman karamihan Yung Dewey Decimal System, na pag-aralan niyo yun. Dewey Decimal System. Noong unang panahon pa nga, ewan ko kung meron pa rin ngayon yun. Meron tinatawag na card catalog. Naka-drawer yun. Maliit lang na drawer. Tapos index card yung nakalagay sa loob. A, B, C, D, E, F, G. Nakaganon doon. Kung meron ka nga hanapin na topic, yung mga librarian yung nagpe-prepare nun Bawa, hanap ka ng article tungkol sa Kaaba. Punta ka sa letter K. Tapos hanapin mo doon yung Kaaba. Index card Kaaba. Tapos lahat ng libro na meron na babanggit tungkol sa Kaaba, nandun nakasulat sa index card na yun. Kokopyahin mo yun ngayon, sulat mo. Kasi hindi mo pwedeng kunin yung index card din, nakalock yun Hindi pa ba kayo nakakita ng ganun? Card catalog? Nakita kayo, di ba? Nakalock pa yun May may butas sa ilalim, di ba? Hindi mo yung mahihila. Kokopyahin mo lang yun. Tapos ngayon, punta ka na doon sa sa area kung nasaan siya. Minsan, may mga libro wala doon sa public na area. Nasa reserved na area na doon sa librarian. Kailangan mo pumunta sa librarian para makuha. So, ganun yung dati, yung sistema. Ewan ko ngayon kung meron na. Kasi online na lahat Yung National Library nga ngayon, online na Yung iba doon ka na pupunta sa computer ka nahaharap. Hindi ka na magbubuklat ng libro. Nandun sa doon sa National Library. Pero ganun sila, dapat at ganun din tayo. Kung meron tayong libro, pag samasamahin natin yung yung mga magkakatulad. Parang ginawa niyo doon sa bookshelf niyo na yung pinaiwan diyan sa Masjid Balato, di ba? May sinulat kayo doon, Akida, Arabic, mga ganun. Pag samasamahin niyo na yung magkakasama na mga libro. Saan yung mga libro nyo ngayon? Puro JNT na lang kayo ngayon. Hindi na kayo nagbubuklat ng libro. Buwan na kayo. JNT. Maganda gawin nyo habang bibiyahe kayo. Mag-play kayo ng Play kayong Quran, lecture. Kasi pag tigil nyo, tahimik naman na, di ba? Maririnig nyo na yung pinapakinggan nyo. So, pwede nang para may oras na kumbaga nakakapag pa rin.
Nakapagsingit kayo. Delikado mag-headset kasi. Huwag nagmumotor eh. Binubusinahan ka na pala. Binubusinahan ka na pala oh. Mahirap. Mahirap mag-headset pag bibiyahe. Mahirap. Ikaw nasubukan mo na mag-headset? Hindi mo rin maano yung awareness. Yung helmet nga lang, pag nag-helmet ka, bingi ka na din halos eh. Kailangan mag-headset ka pa. Mahirap pumiyahin ng headset. Mag-play ka na lang, yung speaker, magpe-play naman yun, di ba? Speaker ng cellphone. Oh. Magpe-play naman yun. Tapos kung gusto mo malakas-lakas yung yung cellphone maririnig mo, edi ilapit mo sa'yo. Kaya maganda rin yung yung chest bag. Nagamit ka na ba ng chest bag? Paano ginagamit yung Walid? Yung cellphone mo malapit sa'yo, di maririnig mo yung pinapakinggan mo. Marami lagayan, marami. Subukan ko ang gumawa pala nun, chest bag. Parang lang din may, parang bag lang na nilagyan mo ng ng suspender. Parang ganun yung design nun. So, kailangan daw ibalik siya sa kung saan siya nanggaling o sa mga kasama niya. Lisahil al-wusul lil kitabi fi asra'i waqtin mal istifadati min takniyat al-asr fi tasnifil kitab bilhasib al-ali wa hifdil ma'lumat wal watha'iq fihi. So kapag ginawa mo kasi yon na naka-arrange yung mga libro mo sa mga topic halimbawa, madali siyang makita. Hindi lang ikaw, pati iba pang gagamit ng libro. Yung libro, di ba? May libro si Rashid, yung minabasa yun, yung Peacock. Yung Peacock na libro na yun, isinama niya sa libro ng Akida. Ngayon, may naghahanap ng libro na yun. Nasaan na kaya yung libro na yun? Wala na dun sa fiction. Napunta dun sa Akida. Wala na, hindi na makikita yun dun. Liban na lang kung pupunta siya dun sa lahat na lang ng lugar, hanapin niya. Baka may magkamali pa. Gusto mag-aral ng Akida, napulot niya yung Peacock na na libro. So, dapat babalik siya dun sa kung saan siya nanggaling. Kaya nga maganda yung ginawa nila dun sa yung mga library, di ba? Yung bawat libro, yung gilid niya may sticker. Pansin niyo yun, may sticker. May iba pa nga nabiling libro, may ganun eh. May number. Kaya nga ibang libro, nagdududa ako sa ibang libro eh. Bakit galing pala siya sa library? So, sabi nung isang kakilala ko, ano yan, mga dinispatcha na ng mga lumang library. Yung mga lumang libro nila, dinispatcha na nila. Ito, halimbawa. Ito yung rare na libro na nabili ko eh. 1.5 bili ko nito. Ayan Bangkal Elementary School. Galing siya doon. Tapos meron siyang yung may kodigo pa nga nung bata Ano ito mga pinagsusulat niya? Adobo, menudo, salsyado, puchero. Doon ka. So, itong libro na ito, galing sa Bangkal Elementary School. Tapos meron siyang dito. So kung naka-arrange siya, andyan na yung lugar niya. May code lang. So hindi na kailangan yung niya, yung mismong pangalan. Meron na siyang code. Tagal na ito, 1977 pa tong libro na ito. So dapat daw mapangalagaan ng tao yung maibalik siya sa kung saan siya dapat nakalugar. Siyempre, pwede niya rin pakinabangan daw yung mga makabagong kagamitan sa pag-aayos ng mga library. Paggamit ng computer at gayon din sa pagtatala ng mga impormasyon na makukuha sa mga libro. So, pwede kang gumamit ng cellphone at iba pa. Wal yakunil muslim kariman badilan lil ilm. So, marapat daw na yung Muslim ay magsisikap sa pagkakamit ng kaalaman. Pamanihtaja min akaribihi wa zumalaihi ila kitabin fal yairhu lahu fa innal ilma rahmun baina ahlihi. So mainam daw dahil ngayong mga tao dapat nagpapahalaga sa kaalaman,
Sa mga tao daw, dapat nakahanda sila na magpahiram ng libro sa sino mang nangangailangan ng libro. Dahil ang kaalaman daw ay kumbaga ugnayan sa pagitan ng maalam. Kumbaga kung yung mga tao naghahatian sa pagkain, di ba? So ganoon din sa kaalaman, naghahatian din o nagbabahagian ang mga tao ng kaalaman. Wahada min nashril ilm wa ta'awuni alal birri wat taqwa. Ang pagpapahiram ng libro ay kabilang sa pagpapalaganap ng kaalaman at pagtutulungan sa kabutihan at takot kay Allah. Sana pala yung ko, no? Limitangher eh. Natapos niyo na? Tapos niyo na no limitangher eh. Nalagay ko lang sa mag nawala na. Oh, nawala. Hindi ko lang parang kinuha pa ni mama. Baka binabasa niya rin. Oh, mabasa niya yung tungkol kay Sisa. Nani. Tanong mo, baka mamaya napaggatong niya. Napangpaningas niya ng ano yun, gatong. Oo. Bihira pa naman yun. No limit angher na yun, tsaka el filibusterismo. Sasabi ni Waki bin al-Jarrah tungkol sa bagay na ito. Awalu barakatil hadith, i'aratul kutub. Ang kauna-unahang biyaya daw ng pakikipag-usap ay pagpapahiram ng libro. So kumbaga kung yung isa sa mga mabiyayang paraan ng pagsisimula ng ugnayan sa mga tao, yung pagpapahiram ng libro, alhamdulillah. Pero syempre hindi basta-bastang libro. Baka mamaya yung paghihiraman ng mga tao, mga yung mga love story, mga ganun. Wag na yun, yung mga libro na may katuturan, inshallah. Kahit hindi Islamiko na libro, not necessarily Islamic na libro. Halimbawa, history o iba pang mga bagay. Maganda nga magbasa-basa paminsan-minsan mga kahit yung mga specialized na mga libro. Libro ng psychology. Lalo na yung tao ngayon, di ba, nakikitungo tayo sa iba't ibang mga tao. Kung nagbabasa ka ng psychology, edi maintindihan mo rin yung tao. Inshallah. Maintindihan mo iba't ibang mga uri ng personality ng tao. O iba't ibang mga personality disorder. Diba? Narcissism, psychopathy, tsaka yung empathy, yung iba pang mga katulad nito. Kasi kapag may nakita kang tao, may ganong katagian, edi alam mo na paano siya pakikitunguhan. Alam mo siya paano pakikitunguhan. Yung tao, nakita mo na siya ay empath. Kumbaga empath yung may malasakit. Ganon. O di, pakitunguhan mo yun ng maayos kasi makakatulong yun sa'yo. At karapat dapat lang yung pakitunguhan, lalo na mabuting tao yun. Kung narcissist, yun, layuan mo yun. Lalo na psychopath. Ganun din. Mas lalayuan mo yun, papatayin ka na nun eh. Psychotic. Papatayin ka nun. So, maganda magbasa ng iba pang mga libro. Not necessarily, Islamic. So, tutuloy natin iba pa, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.